Sup mga lods, mga idol, welcome back. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tamang moisture. Hindi po ito bago, marami na pong mga breeder na sinishare ito at meron silang mga kanya-kanyang paraan. Pero hindi tayo papahuli mga ka-idol dahil isi-share natin ang ating mga sikreto at mga nalalaman tungkol sa tamang moisture. Pero bago po ang lahat mga ka-idol, ako muna'y maghahanap buhay saglit at kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na at huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share para updated ka sa susunod kong video. For inquiries, please contact the Backyard Gainful TV Facebook page or tawagan ang numerong makikita sa screen. Pero bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa mga ka-idol natin dyan na walang sawang sumusuporta sa mga video. Binabasa ko po ang inyong mga comment. Meron po tayong mga ibang viewers na mga taga-ibang bansa, abroad, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai. Saludo ako sa inyo dahil alam ko po ang buhay abroad. Bayani ng Pilipinas. Ang makikita nyo po sa background, ito po ang aking pumpkin black. Sariling gawa ko na po ito dahil nga makulit akong breeder kaya nakapagpalabas tayo ng pumpkin black. At syempre napamahagi na rin natin sa ibang idol. Ito po ang kanyang kapatid. Hindi po siya kulay orange no, kagaya ng nasa background. Ito po ay yellow. Good luck sa breeding idol. Balik tayo sa topic. Kontrolin ang tamang moisture. Huwag hayaang madry o hindi kaya sobrang basa. Dapat po ay alamin mo ang kanyang timbang kung saan siya magaling. Noong time ng sparring, dapat lang itong i-maintain dahil alam mo sa timbang na ito ay magaling yung manok panabong mo. So hindi ka mag-alinlangan na hindi magpapakita gilas ang manok na ilalaban mo. For the record, magaling yung manok panabong mo sa timbang na 1.9. At pagkatapos mga ka-idol, before the fight, tinimbang mo ulit at ito po ay sumobra ng 2.1. Ang laki ng sinobra. So alam mo na yung manok mo ay sobra sa timbang. Wala sa record na 1.9 na doon siya magaling. So hindi natin siya ilalaban kung hindi bababa ang kanyang timbang sa 1.9. Mga ka-idol, bumigat ang manok. Pansinin ang moisture sa katawan. Huwag basain ang balahibo. Huwag papainumin ng tubig. Hintayin na mag-drop ng ipot. At kung ito ay sobrang basa, ito po ay sumobra sa tubig. Baka naman hindi napansin ng handler na sumobra ang pag-inom ng tubig. At kung ito ay nilaban, ang epekto nito, mabagal kumilos at hindi po mataas ang kanyang lipad. At kung ito ay tinamaan, marami pong likido ang tatagas. At kung maraming nawalang likido sa katawan, ito po ay manghihina at baka hindi pa ito manalo. Mga ka-idol, hindi po natin ilaban ang ating manok kung ito po ay basa or sobrang bigat. Pagtiyagaan natin na bumaba ang kanyang timbang. Hindi na po natin siya papainumin ng tubig at bibigyan na lang natin siya ng mais, cracked corn para sa kanyang carbo loading. Ano nga ba ang tamang ipot para masabi natin tama ang kanyang moisture? Pansinin ang kanyang timbang, sakto 1.9. Hintayin natin na mag-drop ng ipot. At kung nag-drop na ng ipot, pulutin mo gamit ang iyong kamay. At kung pagpulot mo, ito po ay nawasak, ito po ay sobra sa moisture. Dapat mong bawasan ang kanyang tubig. At kung pagpulot mo ay hindi nawasak, dapat mo itong hawakan at itapon sa pader o kisame. Kapag hindi nahulog, ito po ang tamang moisture mga ka-idol. Pero dapat hindi malakas o hindi masyadong mahina ang pagkatapon mo. At dapat nakadikit ito kung saan mo itinapon. Sigurado ang manok panabong mo
kapag inilaban ay lalaban po ng matindi mga ka-idol at mananalo yan 100%. Pero kapag ang manok mo ay bumaba ng timbang, baka ito ay na-stress sa training o hindi kaya may sipon at ayaw kumain. Huwag mo nang ituloy, next time na lang. Gamutin mo, bigyan mo ng vitamins para makapag-recover at bumalik ang kanyang timbang na 1.9. I-maintain at ilaban mo. At sa puntong maka-recover na siya, bigyan mo siya ng anti-stress. Baka naman kasi hindi niya nakayanan ang kanyang training. Hindi po ito joke mga ka-idol. Ginagawa ko po ito para malaman ko at maging konektado ako sa manok na ilalaban ko. Moisture naman sa balahibo ang ating aalamin. Ito ay makintab at kung hinawakan mo, ito ay smooth at madulas. So merong moisture pero hindi natin alam kung ito ba ay sakto lang or sobra sa moisture. So magbabase tayo sa kanyang ipot. Naibahagi ko na sa inyo ang aking sikreto. Sana po ay meron kayong natutunan. Alam ko hindi bago pero at least napaibahagi ko sa inyo. Isa sa mga winning formula na ina-apply ko, huwag tayong matakot sa farm mga kabakyard. Kaya natin makipagsabayan sa kanila kahit backyard lang tayo. Marami na pong magagaling ngayon basta't marunong ka lang. Hindi tayo papahuli dyan. Ito po ang ating pumpkin black. Nilabas ko lang para sa kanyang exposure. Galing po siya sa kanyang breeding pens. Sana po ay makapag-produce tayo ng marami at maipabahagi natin sa ating mga ka-idol. At kung meron kang gustong itanong, i-comment mo below at sasagutin natin yan. Katanungan mula kay Charlie Modesto. Good evening sir, first time ko sa video mo. May tanong lang ako, may blue face, high action po ako. Bakit may mga na lumalabas sa breeding? Sabi ng pinagbilhan ko, wala naman daw silang history ng Marex. Yo, what's up? Charlie Modesto, sasagutin natin ang iyong katanungan. Ang Marex ay isang virus na galing sa Amerika at naipapasa sa American fowl. At pwede itong mamana paisa-isa, hindi naman lahat. May mga time lang. Pwede po itong dumami dahil ito po ay nakakahawa. At kung merong isang infected, i-out nyo na sa breeding or ilayo ito sa ibang mga warriors. Ang Marex ay wala pang lunas o wala pang gamot. Unang sintomas ay nalalagas po ang mga balahibo. At kung nakain ng isang warriors, pagdating ng ilang araw ay makikitaan mo ito ng sintomas. So nagkakahawaan. 4 months to 5 months, unang makikitaan ng sintomas ng Marex, dapat i-out agad. Hindi po normal, so hindi natin ito magagamit. Ilayo or ano ang gusto nyong gawin, basta't hindi makain ang balahibo niya sa ibang mga warriors para hindi magkakahawaan. Ayos idol, kailangan po natin mag-disinfect mga ka-idol para mawala ang mga viruses. Bacterial flushing sa mga alaga natin para hindi makapag-penetrate ang mga bad bacteria. Dapat nyo pong painumin ng probiotic ang inyong mga alaga para meron silang defense shield at hindi sila basta-bastang magkakasakit. Shoutout time! Shoutout nga pala kay Idol Brian Gomez ng Naga Camarines Sur, Idol Sede Basquinas ng Tondo, Manila. Shoutout din ulit kay John Robles. Good luck po sa laban ngayong December 30. Sana po ay manalo kayo. Shoutout din kay Idol Gerardo Sarcia from Bicol City. Shoutout din kay Reggie Taghat from Cantilan, Surigao del Sur. God bless po. Idol John Villaver from Misamis Oriental, Mindanao. Shoutout din kay Dante Garces ng Las Peñas City. Kay Idol Fritz Abbas, new subscriber po, keep rolling. Shoutout din kay Idol Homer Agono, Southern Leyte. Shoutout din kay Vernie Capunpon, kay Idol De La Cruz Junel, at ang pinakamalupit sa lahat, ang Kilmoko Antikita. Pa-shoutout sa kabit ko, Idol Nagmamanok rin, Angelica ang name. Shout
shoutout sa'yo, man. Last but not the least, shoutout kay Genesis Magpali from Cotabato City. Mabuhay kayo mga ka-idol, at kung sino man ang gustong magpa-shoutout at masali sa shoutout time natin, i-comment nyo lang po below ang inyong pangalan at address para masali kayo sa next shoutout. Mabuhay po kayo mga ka-idol. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa susunod nating video. Marami pa po tayong isi-share mga ka-idol. Promise ko yan sa inyo. Hanggang sa muli next week.